Pakiusap! Tulungan niyo makaligtas si Gon! Gamitin niyo mga utak niyo! Kung may idea kayo, kumilos na kayo! At kung may magagawa kayo, sabihin niyo sa akin! Gagawin ko lahat! Binilang agad ni Vince ang naging resulta ng ikawalong botohan para sa chairman. At ngayon, tingnan natin lahat ang naging resulta ng ikawalong botohan para sa ikalabing-tatlong chairman! Wow! Sa ngayon, si Leorio nangunguna! Sa unang pagkakataon, hindi si Faris na nangunguna! Pero ang pinakamataas na porsyento ng boto na nakuha ni Ginoong Leorio, katumbas ng 44.4% lang. Mas mababa yun sa 50% na requirement. Ang ibig sabihin, kailangan ulit magbotahan kung sino sa kanilang dalawang mananalo. Seryoso ba to? Kung ganon gagawin ko ang gusto ko? Nandito ang kuya ko. Good morning. Sarap ng tulog mo? Nasaan tayo? Nasa ospital tayo. Nandito ang kaibigan ko. Kailangan niyang tulong natin. Gusto kong matulungan siyang maging masigla ulit. Gusto mo bang lumabas si Nanika? Ayoko nga! Namiss kaya kita. Ngayon lang kita ulit nakasama. Huwag kang mag-alala. Sabi ko sa'yo, mula ngayon, lagi na tayong magkakasama. Pangako ko yun. Tulungan mo ko. Sabi ko na nga ba, hindi kailangan sundin ni Killua yung rules. Pero kailangan ko pang malaman kung si Killua lang ang nakakagawa nun, kung nangyayari yung pagkatapos ng isang hiling para magpagaling. Okay, gagawin ko. Alin man dun, ang kapangyarihan magwasak at mag-ayos, napakalakas na kasangkapan kung kayang mapaamong may hawak nito. Dahil hindi siya makatao at sa masama niyang ambisyon, taliwas si Illumi kahit sa landas ng isang asasin. Nakakalungkot. Siguro mas hirap si Killua ngayon kaysa nung bata siya at nakokontrol pa siya. Gising lang si Alo kapag natutulog si Nanika. Mas konti ang oras niya na siya si Aloka kaysa sa akala ng iba. Pagkatapos na hindi magawa ang mga kahilingan ni Nanika, hanggang sa humiling ulit si Nanika ng mga bagay na mas mahirap gawin. O kaya kapag natigil ang paghiling ni Nanika, kapag umalis ang hinihilingan niya, bago pa makumpleto ang tatlo niyang kahilingan. O pagkatapos na may ayusin si Nanika at makatulog, hanggang sa meron ulit humiling kay Aloka at gawin niya yon. Kung ito na ang huling kahilingan at wala nang ang iba pang hihilingin ulit kay Nanika, ito ang pinakamabuting mangyayari sa kanya.
pakiusap. Nanika, pagalingin mo si Gon. Okay. Grabing kapangyarihan to. Anong nangyayari sa loob? Sinong may gawa nito? Ano to? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Talaga lang? Seryoso ba to? Kung ganun gagawin ko ang gusto ko. Magaling, napakahusay. Ito ang gusto ko. Akin lang ang kapangyarihan to. Okay, ngayon tatanungin ko na ang dalawang kandidato kung meron pa silang gustong sabihin. Kung wala na, uumpisa na natin ang huling botohan para malaman na kung sino ang mananalo. Wala nang silbi yan. Wala nang magagawa ang kahit anong sabihin mo. Alam nyo, pakiramdam ko, tapos ang eleksyon na to. Pero may isang bagay sana akong gustong itanong kay Leorio. Pwede bang sagutin mo ulit to para sa akin? Anong gagawin mo kung sakaling ikaw ang manalo bilang chairman? Okay, sige, Leorio. Pwede ba naming marinig ulit ang sagot mo? Anong gagawin mo kung sakaling ikaw ang manalo bilang chairman? Ililigtas ko si Gon. At kayong lahat, tutulungan niyo ako para magawa yun. Yun lang. Ito na sana ang pinakamagandang pagkakataon. Pero, hindi ako Diyos. Kung ganon, may plano ka bang magpalit-palit ng mga tauhan? O kaya may gusto ka bang baguhin sa organisasyon? Ha? Anong sinasabi mo? Siyempre wala! Para sabihin ko sa'yo, sa totoo lang hindi ko alam kung ano bang ginagawa ko ngayon at bakit ako nandito! Natural, ganun nga. Yun lang naman ang gusto kong itanong sa'yo. Tama na yan, Pariston. Alam ng lahat na yan ang nasa isip ni Leorio nang binoto siya. Nang pinili nila si Leorio, nakahanda silang suportahan siya kung sakaling siya ang manalo at siya maging chairman. Ikaw, Leorio, may gusto ka bang itanong sa akin pagkakataon mo na? Wala akong itatanong. Mabuti pa, tapusin na natin agad ito. Kung yan ang gusto mo, makinig kayo. Magpapatawag ako ngayon ng isang emergency council. Ano? Emergency Council? Pero bakit? Ha? Ano bang sinasabi mo, Pariston? Emergency council. Ang gagawin kong to, ayon sa ikawalo at ikasyam na Hunter Commandments natin. Gusto kong magkaroon tayo ng vote of confidence. Ang pagbobotohan natin, ang revision ng Hunter Commandments at Hunter Exams. Una, gusto kong imungkahin na tanggalin ang kasalukuyang Hunter Exam System. Kung sang-ayon kayo, isulat nyo oo. Kung hindi naman, isulat nyo hindi. Teka nga, sandali! Nung nagkaroon tayo ng Zodiac Council, napagkasunduan ng hindi gagalawin ng 10 Commandments,
Kaya hindi na mahalaga sa ngayon ang gusto mong mangyari, Pariston! Hindi. Mali ka, engot kang tigre ka. Oo, tama ka doon. 11-1 na naging desisyon ng council natin. Ako nga sa lahat ng mga zodiac ang may gusto na baguhin ng 10 Commandments. Kaya kung sakaling nandito pa rin sa stage si Cheadle o kaya si Miss Zystom, susunod ako sa gusto nyo at mananahimik na lang muna ako hanggang sa matapos ang eleksyon. Pero pareho na sila ngayong hindi na kandidato. Tapos, sabi naman ni Leorio, wala siyang planong kahit na ano para sa asosasyon. Gusto kong mabigyan ng pagkakataon para maipahayag ang opinion ko bilang vice chairman at hindi bilang isang miyembro ng Zodiacs. At ngayon ang pagkakataon na yon. Naiintindihan mo na ba ngayon, Kanzai? Oo, ito lang ang tanging pagkakataon ko, wala nang iba. Alam nyo, pwede ko naman gamitin yung ikaw-walong commandment para mabaliwala yung desisyon ng council at ipagpilitan yung gusto ko. Pero ayokong gawin yon. Ang mga Zodiac, isa sa napakahalagang iniwan sa atin ni Chairman Netero. Hoy! Pag nagsalita ka ulit ng di mo pinag-iisipan, siguradong ibabalik na lang yun sa'yo. Ang totoo, naiisip ko ring hayaan na lang ang bagay na to para sa katahimikan ng lahat at para wala na ring gulo. Pero alam nyo, para sa akin, tama si Teradin at Bushidora. May punto sila. Oo, ang ikatlo at ikaapat na commandments, ang dalawang commandments na ito ang labis na naapektuhan dahil sa kasalukuyang Hunter exam system. Si Pariston ayaw niyang manalo. Pero ayaw rin niya namang matalo. Tama ka, Jing. Pailalim siya kung tumira. Wala siyang pakialam kung manalo o matalo siya. At dahil wala nga siyang mapapala at walang mawawala sa kanya, kaya niya manatiling kalmado habang minamanipulan niya ang iba. At sa larong ito, siya ang gumagawa ng mga batas na laban sa aming lahat at kami ang dihado. Pwede ba ako magsalita? Sige, ano yun? Kung mananalo si Leorio bilang chairman natin, magvo-volunteer ako bilang tagapayo. Ipinapangako kong pag-aaralan at susuriin kong mabuti ang 10 Commandments at ang Hunter exam system sa oras na yon. Hindi ako makakapayag na makuha mo ang mga boto ni Teradin. Gagawin ko makakaya ko para kontrahin ang bawat punto mo. Sa lahat ng mga bumoto para kay Leorio dahil nakita nila ang potensyal niya, pero nag-aalala kung paano siya maninilbihan sa umpisa, makakaasa kayo sa akin kahit nangangahulugan pa yun ang pag-alis ko sa Zodiacs. Hoy, teka lang! Hindi ko alam kung ano bang mga pinagsasasabi ninyo. Pero nagmamadali talaga ako makaalis dito para mailigtas ko na si Gon! Leorio! Pambira! Pinagalala mo ako! Salamat naman! Grabe! Sobrang saya ko talaga!
ba kalala ang itsura ko? Malala! Hindi pa yun sapat sa nangyari sa'yo! Leorio, tama na. Itigil mo na yan. Magaling na si Gon ngayon. Hindi ba yun ang importante? Oo nga, tama! Huh? Aba, tingnan mo nga naman, oh. Nag-alala silang lahat sa'yo. Oh, salamat! Salamat! Nadali niya kami. Talagang si Leorio ang gusto niya na matirang kalaban niya. Sa ngayon, wala nang dahilan si Leorio para maging chairman at mawawala niya na ang suporta ng iba. Leorio, makinig ka. Hindi pwedeng malaman ni Gon na si Killua nagpagaling sa kanya. Ano? Bakit naman? Basta hindi pwede. Alang-alang kay Killua, ipangako mo. Oo. Pangako yan. Pariston, kailan? Paano? Sabihin mo nga sa akin, kailan mo nalaman na mangyayari ang bagay na ito? Ha? Nagkakamali ka? Ano ka ba? Wala akong kakayahan na manghula. Nagkataon lang ang lahat na nangyaring ito. Pakiusap. Gusto ko malaman. Masakit aminin. Pero natalo mo ako. Nang sabihin ni Jing, natatakbo siyang kandidato bilang chairman. Ha? Pagkasabi niyang tatakbo siya, tinanong ko siya para masubukan ko siya. At ang sabi niya ay hindi mamamatay si Gon, di ba? Bisitahin mo. Hindi siya mamamatay. Nung sandaling yun, nakita ko na nga ang eksena na nangyari ngayon lang sa harap natin. Yun lang, ang akala ko kaming dalawa ni Jing ang matitira dito sa stage. At sa huli, si Jing nga ang mananalo. Yun ang naisip ko. Una, dahil sinabi ni Jing na hindi mamamatay ang anak niya na si Gon, ibig sabihin nun, kahit gaano siya kalala, may paraan para mapagaling siya. Tapos, kung makakasama siya sa botohan, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong manalo. Naiintindihan mo na. Nung oras na sinabi niyang tatakbo siya, natalo na ako. Pero hindi tinuloy ni Jing ang pagtakbo niya. Tapos dumating si Leorio at sinuntok niya si Jing. Nung nagsalita siya at sinabi niyang tinataya ng mga kaibigan niya ang buhay nila para mailigtas si Gon, sa wakas, nakita ko ng buong larawan. At natiyak ko na nga ang tagumpay ko, kani-kanina lang, nang maramdaman ko ang matinding kapangyarihang yun. Alam ko nang nailigtas na si Gon ng mga kaibigan niya. Ang kailangan na lang, madelay ang botohan hanggang sa dumating siya. Hindi ko naitutuloy ang vote of confidence kaya wala ka nang aalalahanin pa. Yun lang ang mga impormasyon na meron ka? Nagtiwala ka talaga sa mga tao na hindi mo pa nakikilala? Loko ka ba? May tiwala ako kay Jing bilang mahigpit kong kalaban. At sila nga ang mga kaibigan na pinagkatiwalaan ni Jing na magliligtas sa anak niya. Kaya tiwala ako. Bakit ko naman hindi gagawin yun? Sige na, Gon! Tumakbo ka na bilang chairman! Oo nga, tama! Iboboto kita! Pumunta ka na sa stage para mag-speech! Speech! Speech! Naku, hindi ko alam ang gagawin ko. Jing. Naku, lagot na. Pero, sa bagay, talaga namang mangyayari to.